Magandang umaga po sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang pag-ibig sa tinubuhang lupa ni Andres Bonifacio. Ito ay isang makabayang tula na nagpapahayag na tunay na pag-ibig sa bayan. Sinulat ito during Spanish colonial period or kapanahonan kung saan sinakop ng Espanyol ang Pilipinas. Ipinakita ni Andres Bonifacio na ang pag-ibig ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa, sa pagtindig laban sa mga api at sa pag-aalay ng buhay para sa kalayaan. Layunin na bukawin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino at himukin sila na ipaglaban ang kalayaan laban sa mananakop. Ito naman ang highlights or ang nilalaman na isinulat ni Andres Bonifacio. Una ay ang pagmamahal sa bayan bilang pinakadalisay na pag-ibig, pagsakripisyo para sa kakayahan, panawagan sa mga Pilipino, then pagpapahalaga sa dangal at katapatan, at ang panghuli ay kabayanihan at pagkakaisa. Kasunod ay Litanya kay Ninoy ni Patrocinio B. Villafuerte. Ito ay isang tula na isang litanya or panalangin para kay Ninoy Aquino upang bigyang dangal or ituturing na simbolo ng sakripisyo at kabayanihan sa panahon ng diktatura. The reason behind kung sinulat ito dahil upang pangaralan at yunitain ang sakripisyo ni Ninoy Aquino Jr. Noong panahon ng diktatura. Ang bawat linya ay pagpupugay sa kanyang tapang, pananampalataya at dedikasyon sa bayan. Nais ng Makata na muling gisingin ang diwa ng pagkakaisa at pagkikibaka para sa demokrasya na sinabuhay ni Ninoy. Mga highlights, pagkilala at pagiging bayani, katapangan, talino, lakas at tapang, sakripisyo, panalangin at justisya, and so on and so forth. Pangatlo naman ay ang nagpapalito ang Manila ni Serafin C. Ginigundo. Isang tula o akdang naglalarawan sa mabilis at magulong takbo ng buhay sa Manila. Layunin na ipakita ang epekto ng urbanisasyon kung saan sa lungsod ang bawat isa ay nagmamadali, walang oras para huminto o magpahinga. Sa pagmamadali ng mga tao na nawawala ang katahimikan, malasakit at koneksyon sa kapwa. Ipinakita ni Ginigundo ang realidad ng urbanisasyon. Nandito ang trapiko, kahirapan at kawalan ng dedikasyon sa modernong lipunan. Highlights, tulad ng kahalagahan ng pagiging masipag, pagmatsyag, pagharap sa mga suliranin sa pamamagitan ng pag-iisip. Alternatibong solusyon at representasyon ng buhay sa Manila bilang mabilis at magulong ngunit puno ng pag-asa. Apat ay ang isang libot siyam na daan at 86 at 1,996 Mindiola sa EDSA at sa kung saan ni Rolando A. Bernales. Ang akda ay salamin ng kasaysayan ng Pilipinas noong 1,996 noong People's Power Revolution hanggang sa 1,996. 10 taon matapos ang revolusyon.
Ipinakita nito ang pagbabago ng pananaw ng mga Pilipino mula sa pagiging nagkakaisa at mapangkas tungo sa pagiging manhid at walang kialam sa lipunan. Ginamit ni Bernales ang Mendiola at EDSA bilang mga simbolo ng tapang, panindigan at kalaunay pagkakalinaw. Ang EDSA ay nanggaling ito sa pangalan ng isang Pilipinong historian kung saan siya ay si Epifanio de los Santos. Epifanio de los Santos ang kanyang pangalan at nilagyan ng Avenue dahil ang EDSA ay isa sa major na kalsada sa Metro Manila, ngunit sa kanila, hindi lamang ito isang ordinaryong kalsada, ito ay nagsisimbolo ng pagkakaisa, kapayapaan at laban para sa kalayaan. Panghuli naman ay Maynila sa Buko ng Liwanag. Ito ay isang mulang pang-pelikula tungkol kay Julio Madriaga. Siya ay isang probinsya nung pumunta sa Manila upang hanapin ang kanyang kasintahan, si Ligaya Paradiso. Ngunit sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang madilim na katotohanan ng lungsod. Mayroong kahirapan, korupsyon, prostitusyon, at pagsasamantala. Unti-unting nawala ng pag-asa si Julio at natutunan niya ang Maynila ay mga buko ng liwanag na ang ibig sabihin ay maliwanag sa labas, ngunit madilim sa loob. Sa huli ay pinaslang siya matapos siyang maghigante na sumisimbolo ng kabiguan ng mga mahihirap sa isang sistemang hindi pantay o marami. Ang highlights ay kahirapan ng pagsasamantala sa lipunan, pagbagsak ng moralidad sa harap ng pangarap, pagkawala ng pag-asa, at inosente sa modernong lungsod, ang katotohanan sa likod ng liwanag ng Manila. Yun lang.